Worth it nga bang magtrabaho dito sa Dubai as baguhan na mag-a-abroad? Welcome sa aming day in our life as a couple of OFW living here in Dubai. Sobrang agap ko nga nagising ngayon, alas 3 pa lang ng daling araw gising na ako at hindi na rin ako makabalik sa tulog. Kaya inantay ko na lang mag alas 5 at susunduin ko si Jordan sa metro. Struggle talaga pag night shift kasi pag nasanay ka na, mahihirapan ka na talaga makatulog sa gabi. Pag naiisip ko nga, ang tagal ko na rin palang nagna-night shift kaya sobrang struggle na rin ako matulog sa gabi. Kaya ayan, nagising ako ng alas 3 ng daling araw. Diyos ko, di na ulit ako makatulog. Susunduin ko na lang si Jordan sa metro at kakain kami sa labas. O diba, ang buhay ng mga night shift walang nightlife. Kaya kung gusto nyo umawra-awra, gumala-gala, sa araw kayo gagala. Kasi nga, wala na kayong buhay sa gabi. Yung nightlife nyo na is napalitan na ng night shift. Finally, after ko magantay ng 30 years sa metro, dumating na rin si Jordan. Charot. Dahil 5:30 nga yung first trip ng metro, so medyo nagantay pa rin ako sa labas. Pero okay lang. Minsan ko lang naman tong gawin, kaya go. Umpisahan na nga natin ng chikahan habang naglalakad-lakad kami at hahanap kami ng makakainan namin. Diyos ko po, puro sarado pa ang mga kainan. Apakaaga, 5:30 pa lang ng umaga. May nag-comment kasi na isang kabayan, I think nasa Pilipinas siya at first time niya daw mag-a-abroad. Tinatanong niya is kung advisable pa daw ba ang Dubai para sa isang baguhan na mag-a-abroad. Syempre, again and again mga kabayan, ang lahat ng sasabihin ko ay base lang sa opinion ko. May sarili kang opinion, may sarili rin akong opinion, may kanya-kanya tayong opinion. Kung ako ang tatanungin niya para lang sa akin kung ano ang opinion ko, para sa akin ay oo. Bakit? Napakadaming opportunity na kayang ibigay ng Dubai. Sabi nga nila, pag nandito ka na sa Dubai, ilaban mo na yung mga pangarap mo sa buhay. Or kung balak mo naman mag-Europe, pwede mo rin gawing stepping stone ng Dubai, like bumuo ka ng experience dito or mag-ipon-ipon ka habang balak mo palang mag-jump papuntang Europe. Kagandahan sa Dubai is tax-free mo makukuha yung sweldo mo. Kung 5,000 dirhams ang sahod mo, buo mo yung makukuha, walang kaltas. Maganda rin yung transportation nila, very accessible gawa ng metro. Pagdating naman sa pagkain, ang sarap mag-food trip dito sa Dubai kasi mas mura yung mga bilihin dito compared sa Pilipinas. Pero number 1 rule ng mga OFW, huwag kang magko-convert kung ayaw mo sumakit ang ulo mo. Para maging transparent tayo, meron din naman talagang hindi maganda dito sa Dubai. Unang-una na is napakamahal ng renta ng bahay dito. Isang dipa mo lang, yung partition na tinatawag dito is magbabayad ka na 1,600, 1,500, around 24 to 25,000 sa peso yun in monthly. Pero kasama na doon ang wifi, ilaw, tubig. Kung nagtitipid ka at solo ka lang naman, pwede ka rin naman umupa sa bed space. Yun yung bunk bed na mag-share kayo. Around 600, 700 o 800 dirhams per month na all in. Kasama na rin yung wifi, ilaw, tubig. Ayun, isa yun sa i-consider mo pag gusto mo magtrabaho dito sa Dubai is magbabayad ka monthly ng ganong halaga. Pera na lang, kung sagot ng company mo yung magiging accommodation nyo is ang ganda no kasi libre ka na sa lahat. Renta ng bahay, ilaw, tubig, wifi. Pero mostly mga kabayan dito ay mas gusto nila ang live out kasi meron silang freedom. Kasi yung parang pagka nasa work ka na tapos na ang trabaho mo, then bye-bye, uwi na ako sa bahay ko, then kalas. Kasi pagka yung work mo tas yung sa bahay mo is parang isa, parang nakaka-burnout, diba? So mas pinipili nila yung live out kasi nga may freedom sila, parang kahit saglit nakakahinga-hinga sila sa trabaho. And dito sa Dubai, makakaipon ka rin naman talaga basta magaling ka lang mag-budget ng pera mo at hindi ka maluho. Kasi dito sa Dubai talagang kahit saan makakabili ka na ng kahit anong gusto mo. Lalong-lalo na meron na dito yung nauutangan yung application. Uso kasi dito yung tabi. Yung parang pwede mo siyang utangin tas babayaran mo siya ng 6 months, 4 months. So para iwas-iwas ka sa ganun. Para syempre, mas makaipon ka rin. Pero kung maluho ka at kuha ka ng mga gamit na may mga interest, wala rin. So kahit sa bansa ka naman sigurong nasa saan lupalop ka man ng mundo, kung maluho ka or what, so hindi ka pa rin talaga makakaipon. Ikaw, tatanungin kita, worth it bang magtrabaho dito sa Dubai? Comment mo naman bakit. Sobrang dami ko na naman na chika sa inyo. So hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Follow for more. Masalamat!